Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Ephesians, chapter 5, verse 29. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Self-love and care, meron ba noon? Meron po at binabanggit po yan sa talatang binasa natin yesterday, sa Mark chapter 12 verse 31. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So meron po tinatawag na self-love and care. Ngayon kadalasan po merong confusion ng marami. Kasi po dun sa Luke chapter 9 verse 23, sabi diyan, kung ikaw ay susunod kay Kristo, you must deny yourself, carry your cross. Kaya yung maraming Christian, akala nila kasalanan yung alagaan yung kanilang sarili. Mali po, ang tinutukoy po doon ay yung po nga cause of discipleship. Dapat po mabago yung ating purpose and priority sa buhay at ikaw ay susunod na sa Kanya. So, malinaw po na ang tinutukoy ng Panginoon dito sa Ephesians chapter 5 verse 29 na dapat ang isang totoong Kristiyano na alam niya na mahal siya ng Diyos ay inaalagaan niya dapat ang kanyang katawan, ang kanyang buhay. Kasi mahal tayo ng Diyos. At sa Ephesians chapter 5 verse 29 sa English Bible po, ang sabi diyan, no one ever hated his own body, but he feeds it and cares for it. Kasi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, tayo'y tinubos ng Panginoon, maging yung atin palang katawan. Ay tinubos niya? Sabi diyan, you were bought at a price, therefore honor God with your body. Hindi natin pag-aari ito. Ito po ay gift sa atin ng Lord. Itong katawan na ito. Kaya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, you yourselves are God's temple. Temple daw po tayo ng Holy Spirit. Kaya dapat po ingatan natin yung templo at ayaw ng Diyos na sinisira ng tao yung kanyang katawan. Kasi sabi niya, yung sumisira sa templo, sisirain niya. Kaya maraming tao ngayon, mapapansin niyo, masasakitin kasi hindi nila inalagaan yung kanilang katawan. Ngayon, sino ang gusto na sirain natin yung ating mga katawan? Si Satanas. Si Satanas, yan ang kanyang isa sa mga agenda sa buhay natin. Kaya mapapansin niyo yung mga taong hiwalay sa Diyos, kadalasan po sinisira nila yung kanilang katawan, yung kanilang buhay. At sinasayang nila yung mga resources na binibigay ng Diyos. At alam niyo po ba sa Psalm 23, malinaw ng ating Panginoon, ang ating pastol. He is our shepherd. So, mahal tayo ng Diyos, concerned siya sa ating buhay, sa ating katawan, sa ating well-being, sa ating mga needs, spirit, mind, and body. Even yung ating emotional, mental health, sakop po ng Lord yan at gusto niyang isatisfy po ang lahat ng ating pangangailangan. Ngayon, ang role natin bilang mga Christian ay dapat stewards tayo ng katawan na binigay sa atin ng Panginoon. Ingatan natin ito, mahalin natin yung kalusugan natin, huwag natin sisirain yung ating katawan sa mga maling gawain at ang ating katawan dapat manatiling healthy and strong para maging kagamit-gamit sa kingdom ng ating Panginoon. At ang isa pang mahalaga, hindi lamang yung ating katawan, maging yung mga resources na pinagkatiwala niya sa atin, yung mga blessings. Kailangan po ay ingatan natin at gawin nating fruitful lahat ng mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Kung mapapansin niyo yung kwento ng prodigal son, sa Gospel of Luke, ang ginawa niya ay yung kanyang inheritance ay ginamit niya sa maling pamumuhay. Kaya naghirap siya. At higit sa lahat, namuhay siya na parang alipin. Kasi ganun po ang mangyayari sa tao na hindi nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. At nowadays, marami ang gumagawa ng ganyan. Ang resulta,
naghihirap sila sa buhay dahil sinisira nila yung kanilang katawan. Nagkakasakit pa nga yung iba. Yung iba, maging yung financial na buhay nila na apektuhan, na babankrupt. No po? Kaya nakakalungkot po. No po? Kaya naalala ko po yung isang quote na nagsasabi na yung buhay natin, regalo ng Diyos sa atin. Yung gagawin natin sa buhay na ito, yun naman ang regalo natin sa Kanya. Pangalawa, kadalasan yung ating mga maling attitude sa buhay at mga insecurities, kadalasan resulta po yan ng maling pagkaunawa natin ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po? Minsan iniisip natin maraming kulang sa atin. Minsan iniisip natin hindi tayo mahal ng Diyos o pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero sa totoo lang dapat, kapatid, ang laman ng isipan mo palagi ay mahal ka ng Diyos at nagtitiwala siya sa iyo. Panghuli, mapapansin ninyo, no, dapat bilang mabuting steward, katiwala, dapat po talaga alagaan natin yung ating buhay, katawan, kalusugan, at ari-arian na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya malinaw po, meron po tinatawag na self-love and care. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na sa umagang ito, alam ko po maraming tao na napabayaan nila yung kanilang katawan. Marami nagkasakit. Maraming inuna nila yung ibang bagay kaysa sa iyo, kaysa pag-ingatan nila yung kanilang kalusugan. Kaya ang nangyari ay marami sa kanila ang nakaranas ng mga karamdaman. Kaya Panginoon, today naintindihan namin na dapat pala bilang mga Kristiyano, alagaan namin yung aming katawan dahil ito ang templo ng Espiritu Santo at nalulugod ka kung ito po ay aming iniingatan, inaalagaan, at higit sa lahat, nagagamit itong katawan na ito para sa iyong paghahari. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na sa buhay na ito, minahal mo kami at nalulugod kang makita na yung mga bagay na binigay mo sa amin, pinagkatiwala mo sa amin, ay nagagamit namin ng tama. Katulad po ng aming buhay at ari-arian. Salamat, Panginoon. Yan ang aming taimtim na panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.